Samantala, umarangkada na sa summer capital ng bansa ang makulay na pista ng Panagbenga. Libo-libong turista ang dumagsa rito kung saan tampok din ang makukulay na parada ng mga bulaklak. Para sa detalye, nasa linya ng ating telepono si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Jonathan! At ng mga kinatawan ng Baguio Flower Festival Foundation ang ika-19 na edisyon ng Panagbenga para sa taong ito. Sa pamamagitan ng street dancing at drum and light na sinalihan ng 11 elementary school sa lungsod, muli nitong tinahak ng Central Business District ang makasaysayang Session Road upang ipamalas ang kanilang inihandang performances. Ayon kay BFFFI Chairman Anthony Calion, bukod sa malamig na klimang nararanasan ngayon sa lungsod ng Baguio, kabilang ang taon ng pagdaraos ng Panagbenga o ang muling pamumukadkad ng bulaklak sa inaantabayan ng aktibidad sa summer capital ng bansa. And let's realize that if we don't have attractions or tourist attractions here, let's come up with quality events so that we maintain the competitiveness of the city as a tourist destination. And alam naman ng karamihan na isa sa major attractions ng Baguio is the Baguio Flower Festival, no matter how it is. Samantala, malaki ang paniniwala ng Baguio Flower Festival Foundation na matutustusan ng Benga Flower Growers Association ang pangangailangan sa bulaklak ng mga makikilahok sa idaraos na Grand Street at Float Parade sa ika-22 at 23 ng Pebrero. Sinabi ni De Leon na bagamat nauna ng bahagyang naapektuhan ang produksyon ng mga gulay dahil sa andap o frost, wala naman silang nakikitang epekto nito sa supply ng bulaklak mula sa lalawigan ng Benguet. And we've noticed naman sa Flower Festival, we're still full of flowers. Hindi naman kinakapos yung doon sa ating mga floats na kompleto. Hopefully, we're able to more than 2,000 floats participating for this coming event. And I'm sure that we would be able to fill up the requirements by our flower growers dun sa float participants natin. Mula sa lungsod ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.